Naging si Marcoleta, pinapakita nyo lang sa amin na kaya nyong gawin ito just because you can. That's what BBM is saying. Oh, they think I can't do it? I can't send Marcoleta to jail because he's Iglesia? Well, just to show them I can. What Bongbong wants, Bongbong gets because he's a spoiled, rotten brat. Pag-usapan naman ho natin ang pinakabagong mensahe nitong si Bro Edwil Zavala, tagapagsalita ho ng INC. At dito rin ho sa video na to, pag-usapan ho natin itong mga punto de vista nitong si Atty. Rowena Gonzon, kaugnay pa rin ho sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Diyan sa panlulokong ginagawa ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Mantakin nyo ho yun, nagkakagulo ho tayo dito sa Pilipinas. Diba? Napakaraming problema, walang makain, trabaho, diba? Mga kabataan natin napapariwara. Tapos yung presidente natin pupunta ng Canada. Palakpakan ho natin. Sa like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho natin itong si Bro Edwil Zavala, tagapagsalita ho ng INC. Ano ho ba ang panibagong mensahe? Ito kasi kailangan updated ho tayo sa ipinaparating ng INC dahil ngayong mga panahon na to, ito sa totoo lang sa totoo lang ho tayo. Sila ho ang kapanalig ng sambayan ng Pilipino. Sila lang. Ngayong mga panahon na to, sila ho tumatayo, nananawagan, tumitindig na religious organization. Maliban sa sa KOGC. KOGC rin ho yan, may paninindigan prinsipyo ho yan. Believe ho tayo diyan sa dalawang diyan sa dalawang religious group, no. Doon sa pananampalataya nila, kung hindi man tayo nagkakasundo diyan, doon na lang sa pagmamahal sa bansa, wala hong makakatalo sa kanila diyan. Panoorin ho natin 'to, mga kababayan. Okay. The Iglesia ni Cristo is not opposed to the implementation of the law. What we oppose is the distortion or bending of the law, especially when it is being done to cover up corruption. As many citizens know, Senator Rodante Marcoleta has been leading the investigation of one of the biggest corruption scandals that has happened in our nation's history. He started this when he was the chairman of the Blue Ribbon Committee of the Philippine Senate. The leadership of this committee, however, was replaced. Nevertheless, he has continued seeking justice for us, Filipino citizens. What we find surprising is why it is Senator Marcoleta who has been pushing forward to expose those involved in the massive theft in the Philippines, who has a case being filed against him and is being threatened with imprisonment, and not the ones who have been exposed. Senator Marcoleta is being charged with plunder, which is a non-bailable offense. This means that they plan on incarcerating him with no possibility of bail until his trial is concluded. To put it simply, Senator Marcoleta would be rendered unable to continue the expose of those involved in the plunder of government funds that took place. How did receiving campaign donations become plunder, when in fact the donation that he received was not from public funds, but from private citizens who supported his candidacy as senator? COMELEC itself has already issued a decision clearing his acceptance of campaign donations of any violation or crime. The Iglesia ni Cristo supports the advocacy of Senator Marcoleta because this is also our position. We are calling for transparency, accountability, justice, and peace. Thus, we want to convey to those concerned that even if they imprison Senator Marcoleta, we will not stop demanding for justice for our countrymen whose money the corrupt has stolen. We want them to know that selective justice is an injustice. And for the sake of all our countrymen, we will not keep quiet in the face of these acts of trampling justice. Thank you. Maliwanag ho yun. Nag-seryoso ho at nag-English itong si Brother Edwil Zavala. Kadalasan ho, pag naririnig ho natin ng pagsasalita nito, kadalasan Tagalog.
Pilipino. Pero ngayon ho, narinig nating nag-English. Palakpakan ho natin. At yan ho ay ating suportado dito sa PH Update. Kahit na ikulong si Rodante Marcoleta, isa lang ho ang ating sinisigurado dito. Hindi ho tayo tatahimik. Hindi ho tayo magpapatinag. Tayo ho ika nga ay maninindigan. Hindi ho tayo titiklop sa mga kabalbalan nitong administrasyon na to. Pakinggan ho natin. Ito nga pala. Ito. Baka makalimutan ko. Ito ho yung tinutukoy nitong si Brother Eddie Zabala, tagapagsalita ho ng Iglesia ni Cristo. Ito, Comelec clears Marcoleta in SOSE probe. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw na cleaner na ho ng Comelec yung issue ng SOSE na yan. Pero dahil nga isa si Rodante Marcoleta na nananawagan ng accountability, nananawagan ng totoong pananagutan doon sa mga mastermind, sa mga maanumalyang flood control, siya ho ang ginigipit ngayong mga panahon na to. Dumiretso ho tayo dito kay Atty. Rowena Consol. Ging. SMNI at mga nakikinig. Opo. Attorney, alam mo, ipinapalutang po ngayon na itong nangyayaring rally dyan po sa EDSA People Power Monument ay wala ng permit. Ito ho ba'y bawal o may legal na basihan para po sa inyo? Ang tinatawag nila ng mga pulis dyan ay lightning rally. Sa akin, ang tawag ko dyan ay civil disobedience. Ibig sabihin, ang hindi na obey sa regulasyon ng permit, pero hindi naman marahas na paraan. Kasi sawaw-sawa na mga tao at kung hihingi ng permit, palagay ko, mabakuran na naman nila. Kagaya ng mga ginagawa ng mga pulis. Sasabihin nila, dyan lang kayo pwedeng tumayo. At dyan lang kayo pwedeng magsalita. Kaya pong nangyari ngayon, is wala hong, basta nagdagsaan na lang yung mga tao doon. Nagtawagan sila na, oy, sumama kayo, punta kami ng EDSA. Kaya ngayon, the government represented by the police is now in a quandary na hihilo sila kung sino ang kanilang huhulihin. Kung sinasabi nilang walang permit, di illegal assembly. Sa akin, it's civil disobedience. I think that the people have a right to speech and express their grievance against our government. Opo. Kaya, it's too late for that. Walang permit. Di hulihin nyo lahat. Saan nyo yan ilalagay lahat? Hindi man pwede isa lang hulihin nyo. Unfair naman yun. Opo. Ngayon, 1 million yan bukas. Di hulihin nyo 1 million. Saan nyo yan ilalagay? Di ba? Sinabi nga ng director ng pulis in general, sabi niya paano namin ito hulihin sa dami nila? Tama. Mabuti pa po, tumingin na lang kayo, manood na lang kayo dyan to make sure na walang away, walang violence. Yan po ang role ng police dyan. Opo. Baga, dapat irespeto na lang at hindi buwagin, attorney. Paano nga nila mabubuwag? Sila na nga mismo yung magsabi na paano namin ito ibubuwagin. Nasa Hong Kong ngayon itong si Atty. Rowena Consol at tayo inaasahan natin na maraming ganap bukas yan sa Hong Kong dahil nandun din ho yung mga banateros. Mga banateros nandun din ho. Sa dami nila. The people have now outnumbered the policemen and policewomen din. Paano mo yan bubuwagin? Gamitan mo ng tangke? Gaya nung EDSA, nung kami, 1986. Gamitan nila ng tangke? O di ba all eyes are on the Philippines now? Mga foreign embassies nanonood. Nanonood ang mga ibang bansa.
Hindi lamang ito bagsak na ekonomiya, bagsak na ang leadership ni Bongbong Marcos. Opo. Kaya mga tao ay nagsi-civil disobedience na. Anong gagawin nila? Tagasaan nila ng tangke? I think by now that is too late because I think the people who went there are determined to continue the protest. Kasi sukdulan na eh. Sukdulan na. Kahapon, mga Katoliko, Protestante, kilala ko yon si Bishop Ephraim Tendero. Bilib ako dito. Bilib ako sa paninindigan ng mga kababayan nating membro ng INC. Respeto pagdating sa prinsipyo at paninindigan, sukdulan. Pero dito kay Joel Villanueva, naku, ano yan? Tingnan natin. Tingnan natin kung ikukulong ka nila. Kaya mo ba, Joel? Ang tanong, kaya mo ba? Kasi si Senator Rodante Marcoleta, base doon sa huling napanood kong video sa kanya, parang ang dating tanggap na niya. Pero tayo mga taga-suporta niya, mga nagmamahal sa kanya, malabo ho na ika nga matanggap ho natin yung gagawin nila dito kay Sen Marcoleta. Malabo ho. Protestante, kasama yung mga makaliwa, di ba? Bayan, makabayan. Ngayon naman, mixed group naman, Iglesia ni Cristo, mga Leandro Lebiste sa Batanggenyos, mga Bisaya, mga Muslim, nandyan. Mga friends ko, mga Katoliko, nandyan din. Nagtitext sila eh. Saka mga Protestante, mix yan. Hindi lamang by religion, kundi by class. May may kaya, may mga walang kaya. At mga maralita, mga workers, mga babae, maraming babae dyan sa EDSA ngayon eh. Kaya ano po ang gagawin ng kapulisan? Sagasaan sila ng tangke? In other words, they are now at a loss. O ano ba ito? Saka anong gagawin namin dito? Di si BBM na sumagot sila. Siya naman ang commander-in-chief. Sagutin sila ni BBM kung anong gawin niya dyan sa mga tao. Opo. Dapat tanungin ni BBM mga tao, ano bang gusto nyo para tumigil na kayo? Mag-resign siya. Magpa-hair follicle test siya. Opo, at meron yung mga reports, attorney, na meron parang pupunta pa lang at baga paparating at makikiisa dyan po Ay, sa... hindi naman matatapos yan ngayong araw. Hindi matatapos yan. I'm sure, aabutan ko pa yan. Kasi nakaalipad na ako eh, nung nakita ko yung text eh. Nung mga 2 o'clock in the morning eh, palipad na ako sa airport eh. Alanganin na, kaya hindi niyo ako nakikita dyan. Opo. Kaya sa akin, dapat tanungin ni BBM, ano ang gusto nyo? Ano po ang gusto nyo? Kasi BBM, paano ka naman makakatulong dito ng mahimbing? Yung mga tao nasa kalye na, sisigaw na sila, gutom na kami. Sawa na kami sa iyo. Wasak na ekonomiya, walang trabaho. Tapos lahat pa ng oposisyon, sinisikil mo, ipapreso mo. May, sabi nila, valid daw yan ng iglesia dahil ayaw nilang makulong si Marcoleta. Sinabi na nga ni Senator Marcoleta na kung ako ay kukulong ninyo, ay ano naman ako, I will quietly magpapasakop ako, meaning surrender. Diba? Ang point doon is, bakit nyo ikukulong si Marcoleta na hindi nyo pa nga nakukulong ang mastermind ng mga massive corruption sa flood control? Nakulong na ba si Martin? Yan na nga ang pinakamalaking katanungan ng ating mga kababayan. Na mapahanggang sa ngayon, mga panahon na to, hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan. Bakit kinukulong nyo na si Rodante Marcoleta? Bakit? Nakakulong na ba si Martin Romualdez? Nakakulong na ba si Marcos Jr.? Hindi pa. Pag nakulong nyo na yung mga yon, pambihira. Sa tingin ko, etong si Sendante, dadaan tayo ng due process. Pero sigurado,
Magmumukhang tangaya ang mga nag-file ng plunder na yan kay Senator Rodante Marcoleta. Tapos na. Pagiging kaibigan ni Boying Remulla dito kay Senator Rodante Marcoleta. Napakatinding kababuyan ho ng ginawa na to ni Boying kay Sendante. Nakulong pa si Bunuan. Ngayon gagawin na naman. Si Bunuan na naman state witness. Eh di niloloko lang tayo ni BBM. Kasi si Bunuan, he is the alter ego of the president. He's a cabinet secretary. Eh kung may mas mataas pa sa kanya na most guilty, eh di si BBM yun. Oh. Huwag nilang sabihin na ang most guilty ay si Martin Romualdez. At sinasabi ni Martin Romualdez na hindi siya ang mastermind. Ang mastermind, executive mo. Nandun sa Malacanang mo. Yan. Kaya, hindi makatanungan ito. Kaya mga tao ay sari-sari really yun. Huwag niyo sabihin na dahil ayaw ng iglesia ipakulong si Marcoleta. Ang Panginoon ang may kapangyarihan. In the end, God, vengeance is mine, said the Lord. Di ba? Hindi naman totoo yan na dahil dyan. Gusto niyong ikulong, gawan nila ng kasalanan at krimen. Tiro mo yun, plunder. Walang Hindi ho yan matatanggap ng mga kababayan nating INC. Maging tayo, diretsahan ko kung sinasabi sa inyo, hindi ho tayo kasapi ng INC. Pero napakasakit sa aking damdamin na makulong ang isang Rodante Marcoleta na kung saan wala ho siyang ninakaw dyan sa mga maanumalyang flood control project. Ang pinag-usapan, ikulong yung mga mandarambong. Bong. Hindi ikulong si Rodante Marcoleta, ikulong si Martin Romualdez. Ikulong si Bunuan, ikulong si Amena Pangandaman, ikulong si Adrian Bersamin, ikulong si Try G. Bolivar, ikulong si pa pwede ikulong? Marcos Jr. na lang ho. Diba? Yan ang mga ikulong. Hindi si Rodante Marcoleta. Pambihira ho. public funds involved, plunder. Ang plunder, ang element doon ay ill-gotten wealth. Kunyari, nagkumuha siya ng commission to Hindi, ano daw, Attorney Rowena Guanzon, yung bribery napunta sa plunder. Yun ang pagkakastorya nitong si Miko Clavano dun sa kanyang presscon. Di ba? O bribery o pumasok sa plunder kasi ababa 150 million. Ayun, plunder si Sen Marcoleta. Tanggap siya ng commission sa isang kontrata na more than 50 million, hindi plunder. O kaya kickback. Mga kickback din yun dyan sa flood control funds na billion-billion. Ang sabi ni Saldico, ang kickback ni BBM ay 25 billion. Yun ang plunder. BBM is liable for plunder according to Saldico. Pero ito si Marcoleta, private funds, inamin niya naman na, these were given to him by his friends, his clients, or whatever, but these are not declared in his campaign contributions because he received them out before the campaign period began. That's why the COMELEC dismissed it. Now, just because they want to shut up Marcoleta, dahil tinutukoy sila ni Marcoleta na sino ba talaga mastermind dito? Kaya hinihiring uli yung Blue Ribbon Committee nung si Marcoleta at si Senator Pia na ang nag-share ng Blue Ribbon. Gusto nila ipatigil yun. Kaya pinalitan nila si Alan Peter at kaya palitan naman nila yung Blue Ribbon chair. Ilalagay pa nila si Erwin Tulfo na maliban sa sinasabi ng mga ex-soldiers sa security ni Saldico na may maleta din, ayon sa kanila, sinabi nila yun during the hearing. Kumbaga yung madumi ang kamay, yun din ang maglilinis ng kasamaan. He has, in other words, in English, the principle is, he has unclean hands. Hindi siya pwedeng mamuno dyan. Kita mo, ibibigay na naman nila sa iba. Hindi, kalukuhan. Kalukuhan. Ngayon lang ako nakakita ng senador na mga ganito. Mga... Sobra hindi ko na kagagawa. hindi mo na masambit ang tamang description sa mga ito. Pero napaka-inutil na mga ito.
Anong klaseng demokrasya na ito? Eh, ayan ang sinasabi ng mga tao. Anong klaseng demokrasya ito, na sinisikil mo, BBM, ang mga oposisyon, ginagawa-gawa nyo ng krimen na hindi naman. Grabe kayo. Walang public funds. Ill-gotten. Pag kahit sabihin nyo na, hindi niya dideclare sa salin niya, pero inamin niya na nakareceive siya ng ganun na contributions. Ill-gotten ba yun? Eh kasi in preparation yun for these elections. Ill-gotten ba yun? Eh hindi naman yun public funds, hindi naman yun kickback, hindi naman yun nakuha niya in the performance of his duties. Abay, ginagago niyo na lang kami mga abogado eh. Kayo na lang dyan ang nag-interpret sa gusto niya eh. Maawa naman kayo. Maawa na kayo sa Pilipinas. Sa akin eh, hanggang saan po ba ito? Hanggang kailan ba ito na ganito ang gagawin ni BBM sa ating administration na sa atin at gagamitin ng Office of the Ombudsman para sa kagustuhan ni BBM? Hanggang kailan po ba ito? Maawa naman kayo sa mga Pilipino, walang trabaho. 2.4 million walang trabaho. Unemployed, 15 million. Growth rate ng ekonomiya, 2.8 million. Ang utang ay 5.9 trillion. Bawat Pilipino ngayon, kahit sanggol, ay may utang na 165 million. Abay, 165,000. Abay, hanggang saan mo ba kami, BBM, ilulugmok sa kahirapan? Hanggang saan ba ang pagsisiil mo sa oposisyon? Ganito rin ang ginawa ni Ferdinand Marcos Sr. Kaya after so many years, grabing struggle yun. Nagpa-snap election siya dahil na-pressure siya. Talo pa rin kami sa snap election. Dahil siyempre, dinaya niya naman kami ni si Cory. Tapos niya nagtawag na sa EDSA ng People Power. Kaya noon po, ang namuno sa People Power, Katoliko. Ngayon, hindi niyo masabi na iglesia. Dahil sari-sari naman taong reliyon ang nandyan. Opo. Pero ang tanong po talaga, hanggang kailan ba ito, BBM? Sukdulan na ito. Hanggang kailan ba ito? Pero, attorney, mukhang wala pong indikasyon na babawiin po yung isasampang kaso laban po kay Senator Marcoleta dahil ang ombudsman... Wala naman Opo. silang wala pa naman silang pinafile. Opo. Ang sabi po ng Assistant Ombudsman na Miko Clavano kanina po sa kanyang press conference ay kung ang pinaglalaban daw ng mga relihista ngayon dyan sa EDSA People Power Monument ay transparency at accountability. Eh, ganon din ho. Parehas lang po ang pinaglalaban din po ng nito sa Ombudsman. Anong reaksyon po ninyo? Alam mo, kung bardugulan na lang din, yung batang maliit, ang sagot sa kanya, ngek-ngek mo. Lulukoy mo pa kami. Ngek-ngek mo. Lulukoyin mo na naman kami. Pinaglalaban nyo ba, katarungan? Eh, inuna nyo pa si Marcoleta kaysa kay Romaldis. Ipakulong nyo sila lahat. Kung talagang ipakulong. Para sa ombudsman, unahin niyo si Martin. Unahin niyo si Bunoan, hindi pwede mag-state witness. Huwag niyo kami gaguhin. Ha? Yung 18 mo rin nandyan. Meron silang testimonya. Zaldico meron testimonya. Walang si Bunoan, kulong yan. Kulong si Bunoan, hindi state witness si Bunoan. Huwag tayo maglokohan dito. Bunoan kulong, Martin Romualdez kulong, Traiji Bolivar kulong, Adrian Bersamin kulong, Amina Pangandaman kulong, Manny Bunoan kulong. Nasabi ko na, kulong. Tapos doon palang papasok si Rodante Marcoleta kung talaga may pananagutan. Anak ng tokwa, di na ako kontra road. Di na ako kontra. Sige, kinulong na rin lang naman nila. Kinulong na nila eh. Ngayon kinulong ka nila, natin, talagang walang sinisino ang ombudsman. Kahit pa paano, mapapaniwala nila tayo na talagang totoo. Legit. Legit yung pagsalansa ng ombudsman, di ba? Ano si Marcoleta, pinapakita nyo lang sa amin na kaya nyong gawin ito just because you can. That's what BBM is saying.
Oh, they think I can't do it? I can't send Marcoleta to jail because he's Iglesia? Well, just to show them, I can. Oh. What Bongbong wants, Bongbong gets because he's a spoiled, rotten brat. Nako. Paul Brat? Oh, ito ba? Ito ba ang pinaglalaban niyo ng ombudsman? Hindi, it's a constitution. Dapat trabaho niyo yan. Trabaho niyo yan. Pero hindi niyo trabaho ang pagsisiil sa opposition and using the law to shut down the opposition. Yun ang nangyayari dyan. Walang naniniwala. Kaya mga tao nandyan sa EDSA dahil hindi na sila naniniwala. O, BBM, kahit saan ka pumunta, bimigay ka ng bigas. Sigaw ng mga tao, Sara, Sara. Wala nang naniniwala sa iyo. Sinabi nga ng kapatid mo adik ka na cocaine sa 12 years old ka pa lang, BBM Eh di maraming naniwala doon, kapatid mo Ako, naniwala ako doon kay Ivy. O, ngayon, sasabihin mo, kahit na ganito, magaling pa rin ako. Ang galing mo mag-English, BBM. Hindi ka na talaga nahiya na ang pangako mo sa Pilipino ay pag ikaw ng presidente ay babawiin mo. Babawiin mo. Ang image at respeto ng sambayan ng Pilipino na nawala noong panahon ng tatay mo. Pero ngayon na naman, ito na naman tayo. Kaya ang tanong dyan, ano ang plano mo, BBM? Huwag nyo kami sa tanongin na ano ang plano namin. Ayan na walang plano. Pumunta ng mga tao sa EDSA, sari-sari. Nagtawagan lang, nag-ano lang. Ikaw, BBM, ano ngayon ang gagawin mo? Opo. Attorney, sinabi po kanina sa press conference din po ng Palace Press Officer Claire Castro na ipinagtataka umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung bakit kinakailangan pang maglunsad ng malawakang kilos protesta ang mga miyembro po ng INC. Si Raulo talaga tong si Marcos Jr. Nagtataka ka, anak ng toko. Ano, walang magrarally. Ikukulong mo si Rodante Marcoleta, si Martin Romualdez, laya, si Raulo. At itong iba pang grupo dahil lamang sa kinakaharap na kaso ni Senator Marcoleta. Hindi nga dahil lang kay Marcoleta Dahil sukdulan na. Hindi maintindihan, adik ka. Parang gusto ko nang maniwala kay Amy Marcos na adik tong si Bongbong Marcos. Adik nga ata talaga, hindi makaintindi. Bakit nga kinukulong si Sendante, gayong dapat na maunang makulong si Martin Romualdez tsaka ikaw. Raulo. Sukdulan na yung pinaggagawa mo, BBM. Pambira si Raulo no? Hindi na ano yun, higa nga malaki na ho talagang sapak sa utak nitong mga individual na to. Yung Pambihira. agawan nyo dyan ng Senate Presidency, utos mo rin yun Ito naman mga senador na to na sana humingi kayo ng kapatawaran bago kayo, grabe yung ginawa nyo sa sumayan nyo. Si Raulo. Sukdulan na. Sinasabi nga ni Marcoleta, he's willing. He's preparing. He's praying. His wife is, of course, praying, preparing. Sige, ikulong nyo si Marcoleta. Kung hindi nyo ipakulong, palagay nyo, hiinto ang mga tao dyan sa EDSA. Sukdulan na, PBM. Yan ang message dyan ng civil disobedience yan dahil sukdulan na. Opo. Yung pinanggagawa mo. Bagsak na ekonomiya, you're a failure, BBM, you're a failure, President. Hindi ka na naawa sa mga Pilipino. Pero ang nasa utak lang yan ng BBM na yan, hindi naman bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas kasi kasalanan ng mga geopolitics. Diba? Wala siyang kasalanan. Ganon katindi ang mag-isip yung mga bangag na yan. Ka na naawa. At least yung tatay mo noon may konting awa pa. Hindi nagpaputok yung mga tangke noon noong 1986. Metrocom, hindi kami pinasok sa UP dahil UP grad alumni siya. Talaga na tumindig ang mga estudyante doon. Hindi papasukin ang Metrocom. Hindi pinilit Hindi pinagbabaril ni Ferdinand Marcos Pero ito si Bongbong, just because he can.
Well, this is my answer to you, Bongbong Marcos. The people are there in EDSA because they have a right to oppose you because sukdulan na ang pinaggagawa mo. The people are in EDSA because they have a right. Ngayon, anong gagawin mo? Anong gagawin mo, Bongbong Marcos? Anong gagawin mo sa mga Pilipino? Ikaw ang may responsibility. Hindi kami. The government, the state has a responsibility to us. We don't have a responsibility to our government, to BBM. It is our duty to criticize him when he is in the wrong. That's why there is a constitutional right in the Bill of Rights, the freedom of speech and the press and expression. It is the state, it is BBM who has a duty, not the people. He must perform his duty and he should ask himself now, what am I going to do with these people? What are they angry about? Hindi yung nagulat nga si Presidente kung bakit pa sila nagagaganyan dahil lang pakukulong ko si Marcoleta. Alam mo, Auntie Claire, nag-bar ka naman, nag-bar exam kami. I assume na meron kang minimum intelligence sa batas eh. Kung yung mga patutsada mo, kung minsan hindi mo na carry itong mga ginagawang pinagsasabi mo pa dahil tatakpan mo si BBM, hindi mo na ito carry. Pumunta ka doon sa EDSA, Pumunta ka doon, Attorney Claire. Pumunta ka doon ka magsabi. Dahil sinabi ni Presidente, bakit naman kayo nagaganito? Ano ba talaga ang mga gusto niyo? Tingnan mo kung anong gagawin ng mga tao sa iyo. Makakita ka ba ng Presidente na minumura ng mga tao? Ang klaseng Presidente. Sa United Kingdom, Minister doon now cannot perform his job, resign agad In Korea, former First Lady, 7 years for graft and corruption. Ito, basta lang, kapalan na lang. Because I can, sabi ni BBM. Just because I can. Ayan na. Opo. Maawa na kayo. Maawa na sana ang Panginoong Diyos sa mga Pilipino. Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, naglabas po ngayong araw na ito ng pahayag si Senator Ping Lacson, kaugnay nga dito sa nangyaring rally. At naniniwala po siya na hindi po bibigay o magpapadala si Ombudsman Boying Rimulya sa anumang pressure na maaring idulot po nitong rallying ito. Abay, imbis na siya ang pumanig sa atin, kung sabagay yan, din yan, nakick out din yan ng EDSA 2 Di ba kay ERAP yan? Si PNP yan, si Ping Lacson ni ERAP Pinatalsik din natin. May allergy din pala sa itong si Ping Lacson pala, may allergic siya sa EDSA. Tingnan sa EDSA 2. Abay, Senator Lacson, imbis na pumanig ka sa mga tao, sasabihan mo pa kami na hindi siya mag-give in. Bakit? Sinabi ba namin na mag-give in siya? Ang rally na ito, ang civil disobedience na ito, ay para kay BBM. Instrumento niya lang ang ombudsman. Huwag mo kaming tatakutin na hindi yan niya aatrasan. Hindi ka na aatras. Ready na nga si Senator Marcoleta na mag-surrender sa inyo. Alam naman niya na hindi nyo naman hindi naman kayo aatras. Wala pong nagde-dare sa inyo. Wala pong nagde-dare kung kaya nyo. Kaya nyo po. Kaya po ninyo. You can do your worst. Yun ang sinasabi ng mga tao dyan sa EDSA. And you can do your worst. And nung 86, People Power 1, People Power 2, it was cardinal sin. Ngayon, dahil iglesia ang sinasabi nilang nag-lead dito, masama ang iglesia. Abay, hindi naman yata tama. Dahil kahapon, mga Katoliko naman, Protestante at mga makaliwa, mga makbayan na yan at makabayan, yung bayan na yan ni Pisa Untiveros, tapos na sila kahapon. O di yung mga taong iba naman, ngayon, naman masama. Ang kaibahan, dahil mas marami ngayon, yan. Kaya
nabubulaga si BBM. Nabulaga siya. Hindi nila akalain. But you know, in the history of the Philippines and even in other countries where the people had done a pricing, talagang sacrifices have to be made. And I think that's what Senator Marcoleta is doing. He will willingly go to jail. So, Ping Lacson should no longer warn us. Because we already know that. They have the power. The state has the power. BBM has the power. The ombudsman has the power. All of you, you have the power. But there's going to be so many people there. Maybe abutin nyo ng million dyan sa EDSA. Ano yan? Anong klaseng power yan? You cannot ignore that. Foreign countries, embassies here, they cannot ignore that. Pupunta ka sa ibang bansa, BBM. Mangungutang ka na naman. 5.7 na ilang trillion na. Dollars ang utang mo. Tapos, grabe. Yung growth rate, 2.8% lang. Kaya, uutangan niya ng uutangan hanggang lubog na tayo. Ayan na po. Ang hihintay tayo na talagang baon na. Nakakatakot na po talaga. Nakakatakot na po talaga ng ekonomiya natin ay baon na. Opo, Attorney, maayong hapon, si Admar po ito. Attorney, ang banggit din po ng Malacanang, sinasabi nila na wala daw banta sa kanila itong naging rally ngayon dyan sa EDSA People Power. Pero kapansin-pansin na medyo lumawak yung radius ng kanilang nilagyan ng mga container vans, mga barbed wires or razor wires sa paligid po ng Malacanang. In fact, sabi nga nila nakakasagabal daw sa trapiko yung ginawa na rally dyan po sa EDSA. Pero meron din silang sinara mismo kahit wala doon yung mga taong nagpoprotesta, Attorney. Pambihira. Kita nyo na ho yan? Kita nyo na ho yan? It's a war, you know? It's a battle formation. Those of you like history of battles, it's a battle formation. Ibig sabihin, the people have reclaimed so much land, so much territory, that they now have to expand, atras their blockades. The people have conquered territory. That's why BBM's police, atras, they now have to anticipate, kaya lumalaki yung kanilang blockade. But do you really think that's going to stop people from just crossing over? And what are you going to do with these people? You're gonna shoot them all? Are you gonna shoot them all? You see? Because it's a battle and the people know it. It's a battleground. It has become a battleground. Kung bibilangin mo, ilan ba ang pulis sa NCR? Ilan? Alam niyo ba kung ilan? May 1 million ba? Wala po, hindi aabot. Meron wala. Kung mag2 million sa EDSA in the next 2 days. Paano? Bang ginagawa ng pulis, nakikipag-tulakan sila sa mga tao. Dahil the people are claiming territory. Push. Ginagawa din namin yan noon. Opo. Atras ang kasi pinupush ng mga tao. You think they can push back more than 1 million people in the next 2 days? Nahihirapan sila. Sabi nila, magugutom din yung mga yan. Baka. Magugutom din yung mga yan. Ewan ko lang kung uuwi. Kasi hindi yan hakot eh. Di hakot. Organic. Yung mga tao hindi hakot. Malakas ang commitment niyan sa cost niya. Ayun ang problema. So, now, the government has a problem. Because dadagdag pa ang tao dyan bukas. Opo. Ang tanong niya, anong gagawin mo, BBM? Huwag nilang
isumbat sa atin si Senator Marcoleta. Dahil willing naman siyang mag-surrender. Hmm. Oh. Alam naman ng mga tao yun. Oh. Still, pumunta silang EDSA. The message is, sukdulan na, hindi na pwedeng, hindi kami magprotesta in any way that we can. Basta wala lang karahasan. Ngayon nga makaliwa, kahapon eh. Gusto nila, sila lang doon sa rally nila. Di sila lang. Ilan lang sila. Ngayon, ilan ba mga tao ngayon? Ano estimate daw ng pulis dyan? Ilan? Lagpas 11,000 na raw po. Sa kanilang tansya. Konti yan? Napaka-konti naman yan. Konti naman baka Konti, minimize nila. Kasi yung nasa INC rally kami doon sa Luneta, almost 1 million or little over 1 million yun eh. Million Yung makikita mo sa drone. Opo. Bukas. May mga tao pa dyan, sigurado yung hindi nakapunta ngayon. Opo. Attorney, ang pinaka-latest pupunta ngayon, din. meron pong pahayag ang QCPD na meron na raw permit, no? At sinasabi hanggang July 1 itong ang kanilang sinasabing permit. Pero dito po sa pahayag sa press con kanina ng Palasyo, sinabi daw nila o dinideny nila na merong selective justice. Same din sa DOJ na walang selective justice, palusot lang daw ito. Pero ang napapansin ng ating mga kababayan, doon sa mga inaakusahan na may kaugnayan sa flood control projects, nabanggit mo na nga yung sina dating Speaker Romualdez, ang pahayag lang ng gobyerno, binibuild up pa yung kaso. Ang napansin ng ating mga kababayan, yung mga kritiko ng gobyerno, mabilis ang pag-usad ng kaso. Pati nga SME na libel ng libel eh. Warrant ng warrant. They can say whatever they want, but the people do not believe them. You Correct. see? Because Sabihin na nila- maganda lang si BBM, mag-English din sa mga speeches niya. Ayun, magsusuna siya. Susuna siya. Dapat singilin natin siya. Na mahiya naman kayo. Opo. Attorney, singit ko lang. Si dating DPWH Secretary Manny Bonoan, gagawin pong state witness. Ano pong masasabi niyo po dito, Attorney? Ang state witness, yan yung he is not the most guilty. Kung hindi the most guilty si Bonoan, sino ang most guilty? Hindi ba si BBM dahil si Bonoan ay alter ego ni BBM as si secretary? Sino ang sasabihin ni Bonoan na most guilty? Si Martin Romualdez? Bakit hanggang ngayon di nyo pa kinukulong yan si Martin Romualdez? Dahil brad nyo? Yun yung sasabi ng marami. Kaya niya kaya pakulong yan? Kasi brad niya yan sa Upsilon eh. Ayun ang problema. Hindi naniniwala ang tao. Kasi iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Opo, Attorney, kaugnay pa rin po doon sa naging press con ng Palasyo Ngayon na nga mga kababayan, nakin ko kayong, anti-clear po pala tanto kanina. Tuloy daw po yung pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. pagbisita po sa Canada simula nga bukas Walang hanggang biyahe, no? July 4. Ayon po yan sa PCO. Sa tingin mo dapat tumuloy si PBBM sa gitna nga o sa kabila nga ng nangyayari ngayong rally dito sa ating bansa, particularly na po sa EDSA People Power Monument? Parang hindi maganda yung boses nitong si Atty. Rowena Guanzon ngayong mga panahon na to. Sinisipon siguro siya. Why is he escaping? He is escaping responsibility. While he is out, who's going to make decisions? Who's going to make decisions if he is out? Bahala siya. Bahala siya if he leaves. Huwag na siyang babalik.
That's a risk he has to take. And while he's out, who will make decisions? Recto. Who will make decisions? Yun ang problema. Kung naging unstable na yung government natin, dahil hindi naman pina-follow ni Bongbong ang rule of law. Diba? Limang bansa, pag wala ang presidente, may vice president na nakaupo kasama yung security council niya or something. Pero siya hindi. Recto. Hindi niya talaga isasali si Sara. Kakasuhan mo na nga na impeachment eh. Eh di tuloy mo. Sa akin, mahirap po yung tao na ang mga tao ay tinatakot nila. Eh, hindi naman ho natatakot si Senator Marcoleta. Sabi nga niya, di magsusurrender ako. Pakukulong ako habang nililitis. Pero mga kababayan, paano naman yan naging plunder? Private funds yun. Kung may liability siya dyan, siguro ang liability niya is tax. And he should pay a tax on that income. Kasi yun naman din ng COMELEC noon eh. Ang mga hindi mo nagastos, na hindi binigay sa'yo, contribution, mabayad ka ng income tax. Hindi po yun plunder. Hindi po plunder. Ayun na nga mga kababayan, bibitinin ko na ho kayo kung gusto nyo mapanood ang kabuuan ng interview na yan itong si Atty. Rowena Gonzon dyan sa dito sa dyan sa special coverage ng DZAR 1026. Punta lang ho kayo dyan sa YT channel ng DZAR 1026. Maraming salamat to sa pag-support sa Page of Day. Bukas mamaya, ngayon, nandiyan na pala ako ngayon. Habang pinapanood nyo ho ito, baka nakakasalamuhan nyo na ho ako dyan sa EDSA. Maraming salamat. Maingat mo kayo lahat. Fernando, Pilipinas.